Magandang umaga po muli sa ating mga mahal na tagapakinig. Ang paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa mga medalyon. Pero bago muna tayo magsimula ay hihingi muna ako ng pasasalamat sa ating mga laging taga-subaybay at ating mga mahal na nakikinig lagi sa aking mga video at sumusuporta. Nagpapasalamat ako at shout out kay Bobby Golos, JR Tabares, Jeremiah Tuason, JR Galyorde, Baronggo, at lalong-lalo na kay Liam Nam at kay John Bigol. Maraming salamat sa inyo na malaking taga-subaybay o laging nakasubaybay sa aking mga video. Maraming salamat sa inyo. At mabalik tayo sa ating topic sa araw na ito tungkol sa mga medalyon. May isang tagapakinig sa aking programa at nakapagsabi siya o nakapagtanong sa comment kung ano ba raw ang magandang protection o medalyon na kanilang hahawakan. Wala pong sinasabing maganda o mas maganda, malakas o mas malakas. Basta isang uri ng medalyon ay kahit ano ay pwede. Sapagkat ang lahat ng medalyon ay nagagamit sa proteksyon o pangontra sa mga masasamang elemento. Gaya ng tanong niya na mas maganda ba raw ang isang mata o tres piko? Ang masasagot ko ay, maganda, subalit gaya ng sabi ko nga ay walang mas malakas o walang mas mahina, basta ginusto mo, iisa lang ang proteksyon nito. O ibig sabihin, pangkalahatang lahat na gamit. At wala namang medalyon na iisa lang ang kapangyarihan. Lahat ng medalyon, kung ano ang igagampanan mo sa kanya o ano ang mga alituntunin ay siya ring makakamit ng taong gagamit o hahawak sa mga ito. Ang iba lang ay ginagamit nila sa panggagamot at yung iba naman ay ginagamit lamang sa protection, subalit iisa lang ang kahulugan nito o point ng mga naghahawak ng medalyon. Ang mga medalyon ay isa lang protection sa atin upang tayo ay malayo sa mga masasamang elemento o masasamang sakuna. Napoproteksyonan tayo nito sa pamamagitan nito at iyon lamang ang taglay nito. Number one, ang ikaw ay kanilang mapoproteksyonan. Lahat ay narito rin. Isa ang taglay nito ang tagabulag. Hindi ka makikita kung may taong nagnanais o may masamang balak sa iyo o banta. Isa rin to sa kanilang proteksyon, yung ikaw ay hindi makikita ng taong gagawa sa iyo ng di maganda. At isa rin sa taglay nito ay yung gayuma. Malapitin ka sa mga babae kung ikaw ay lalaki at kung ikaw naman ay babae na magtatanga ng medalyon, ay lapitin ka rin sa lalaki. Isa yun sa nakapaloob sa nasabing medalyon. Hindi ko nga rin malaman yung iba, naghahanap sila ng yung halimbawa ay tinatawag na Infinito Diyos. Iyon daw ang nais nila sapagkat mas malakas at makapangyarihan yon. Hindi sa ganon. Walang malakas at walang mahina. Basta't may hawak ka ng isang proteksyon o isang medalyon,
kalakip na noon, parang buy one take one, nandun na lahat, pare-pareho ang galing at walang ganong mas mataas, mas mababa. Sapagkat ang iyong gabay ay iisa lamang. Halimbawa, gabay mo ay isang anghel, gabay din ng iba ay anghel, parang iisa lang ang nagbabantay sa inyo. At kung ano ang galing ng isa, parang gano'n din ang galing mo. At wala yung gano'n. Merong mas malakas nga, subalit may ibang proteksyon yun o may ibang dagdag. Halimbawa, may kaalaman siya sa mga salitang Latin o mga orasyon, kaya siya mapapabilang sa mas malakas sa'yo. Subalit kung pareho lamang kayo ng medalyon o may hawak ng medalyon, halimbawa sa iyo ay maliit na medalyon, sa kanya ay malaki, iisa lang ang kapangyarihan noon. Pareho lamang proteksyon at kapangyarihan, ganon. Subalit kung sasabihing mas mataas ang kanyang kapangyarihan, ay walang ganon. Pareho lamang kayong may gabay at yung gabay nyo ay pareho lamang ng kakayahan. Maliban na lang kung ang gabay mo ay anghel, yung gabay naman ng kabila ay banal o hindi anghel, subalit sa tingin ko naman ay pareho lamang sila ng may kapangyarihan at kaalaman. Yung iba kasi sinasabi na mas makapangyarihan sila dahil sa ang hawak nilang medalyon ay pangkalahatan o tinatawag na general o general devotion. Walang ganon. Maaring malampasan kaniya, subalit nasa iyo na ring pagkatao o katangian. Sapagkat binabase rin nung nagagabay sa inyo kung anong uri kayong pagkatao, kayo ba ay mapagbigay, mabait, o yung mapagimbot, ganon. Binabase nila ito sa taglay rin ng taong kanilang pinagsisilbihan. At ang mga gabay naman ay nakakaalam naman kung tama o mali ang iyong pinapairal. Halimbawa, iba ang iyong gagawin o iba ang iyong gagamitin sa paggamit sa kanila. Hindi ka rin nila susundin sapagkat alam nilang ito ay labag din sa kanila. Parang isang hayop na pilitin mo mang kumain, kung hindi siya kakain, hindi rin. Siya rin ang masusunod. Walang magagawa yung may hawak. Basta't isa lamang sa pinapangaral ko sa inyo, lalo na yung sa mga baguhan, na gampanan nyo buong puso ng kabutihan at suklian nyo ng kabutihan din upang kayo ay suklian din ng kanilang kabutihan. Yung iba ay napapasama dahil ginagamit nila sa di magandang gawain o ginagamit nila sa masama. Kaya sila ay nababalikan din ng masama o gaya nung iba na bakit daw sila ay tinablan. Sapagkat sila ay nagkaroon ng kasalanan, maaaring humiwalay o lumayo sa iyo ang iyong gabay dahil ito ay may tampo o kaunting hinanakit sa iyo dahil sa iyong mga gawain na hindi naaangkop sa karunungang lihim gaya ng mapagkumbaba at mapagmahal sa kapwa. Yung iba kasi gagamit nito at yun nga pala, yung iba ay nakuha ng kapangyarihan mula sa karunungang lihim at hahawak pa o hahanap pa ng iba na mas mahigit. Halimbawa, doon siya kumuha ng yung pangtawag sa masamang elemento o masamang espiritu. Oo, maraming ganun ang gumagamit na dalawa ang katangian. May hawak siyang para sa kabutihan, may hawak din siyang gamit sa kasamaan.
Kaya kalaunan ang nangyayari ay nadadaig ang kapangyarihan niya sa kabutihan sapagkat ang sinusundan niyang daan naman ay yung masamang gawain. Nawawala ng bisa, ibig sabihin, kusa itong aalis sa iyo ang iyong gabay at ang papalit naman ay yung hindi magandang gabay. Maraming ganon, kaya yung iba halos ng mga mangkukulam, yung iba ay yung dating mga manggagamot na mabubuti at napapalipat sila sapagkat marami ang mga nagkakamali. Kadalasan kasi sa mga tao na may hawak na ay ninanais pa nilang humigit pa o mahigitan ang mga ibang kasamahan. Nais nilang sila ay kilalanin bilang mas mataas na may alam o karunungan kaysa iba. Hindi na yon naaangkop at nababagay. Kaya sa mga baguhan, ito lang mapapayo ko sa inyo, kung kayo ay nahilig sa isang medalyon, kadalasan kasi sa iba ay nasisira ang paniniwala. Halimbawa ay may hawak silang trispiko, tapos nakausap sila ng ibang may gamit din. Sasabihin ay, ang gamit mo ay trispiko, kulang yan ng kapangyarihan, mas mababa yan, mas maganda tong ganito, ganyan. Yun namang taong yon, dahil baguhan pa lang, ay agad naniniwala at ang mangyayari, yung trispiko, bibitiwan nila at hahanap sila ng ibang sasabihing mas malakas. Walang ganong mas malakas, mas mahina. Basta't medalyon, pare-pareho lamang yon ng kapangyarihan. Taglay nila ang kayo ay maproteksyonan at nakapaloob na rin nito ang iyong kayo ay kung nais nyong manggamot o makatulong sa kapwa, nandun na rin yung kapangyarihan yon na kayo ay makapagpagaling. Subalit yung sasabihing kailangan ng ganitong medalyon, mas malakas, sapagkat ito ay hawak ng Diyos Ama, walang ganon. Kahit sa Bible, ang tanging may hawak lamang ng mga medalyon ay nakapaloob ito sa karunungang lihim ng mga anghel. Walang ganon na karunungang lihim ng Diyos na sinasabi ng iba. Sapagkat ito ay nakapaloob din sa banal na kasulatan na hindi ito pinahihintulot ng ating Diyos Ama. Ang mga kapangyarihan o medalyon, ito ay kumalat lamang nung ito ay ginamit ng 7 anghel upang labanan si Satanas. Kaya ganun, dumami ang mga may hawak nito. Subalit ito ay iisa lamang. Merong mas malakas na matatawag, subalit ito ay marami ng nakapaloob. Halimbawa, ang tao kasi ay hindi nakukontento sa isang karunungan o isang kapangyarihan. Ang nais nito ay humigit o lumakas pa kung ano-ano ang mga idadagdag na mga Latin. Gaya nung iba na madaling masilaw, sasabihing mas makapangyarihan ang yung kanilang nalaman sapagkat maraming mga hawak na mga Latin. Kaya kung ano-ano na lang ang dadamputin o pag-aaralan upang sila ay mas lalong lumakas. Hindi sa ganun ang palakasan o sa larangan ng karunungang lihim, kailangan kung mayroon kang kapangyarihan ay makontento ka na. Wag mo nang sikapin na mas tumaas pa sapagkat kadalasan sa mga ganon ay naliligaw ng landas. Walang ganon na yung sasabihing kailangan kilalanin ka na mas makapangyarihan sa iba. Labag na yon. Iisipin natin na
parang gusto mong lumampas sa mga kapangyarihan pa ng nakakataas sa iyo. Kaya nauuso ang mga siraan, sasabihing mas malakas yung isa kaysa sa isa, sapagkat ito ang nagkakasiraan sila dahil nais nilang na sila ang kilalanin. Sa mga baguhan, alam kong madali kayong matukso sapagkat kapapasok niyo pa lang sa karunungang lihim. Maipapayo ko lang sa inyo ay iwasan ang mga ganon espektakula na kayo ay mapaniwala ng iba. Yung kadalasang malalakas, marami na silang karanasan, marami silang hawak sapagkat may hawak silang medalyon, may hawak din silang mutya, may hawak din silang kung ano-ano pa, kaya mas malakas sila kaysa sa ordinaryong tao o sa may hawak na isang kapangyarihan lamang. Pero ang mas mahalaga ay may magamit kayo na proteksyon. Hanggang doon na lang, wag na tayong umasa pa na mas higitan yung iba sapagkat lalabas na tayo ay mapag-imbot o mapagtaas sa kapwa. Kung ano lang ang nasa atin ay mahalin natin at alagaan, sapagkat kung protection lamang ang hanap natin ay isang medalyon lang o isang dasal lang dito, ililigtas ka nito. Hindi na yung sasabihin kailangan 3 medalyon mo o higit pa, gaya ng iba na nagkukwintas ng mahigit 10. Kung titingnan mo, kung iisipin mo, parang naglalako na yata ng mga medalyon sa katawan at marami pang nagpapatato. Bakit ganun ipinapakita? Karunungang lihim na kapaloob nito na tago o tagong kapangyarihan. Hindi ito ibinubunyag o ipinapakita sa sinumang tao at ipinagyayabang. Yung iba nga lang ay hindi natin malaman, nagpapatato sa noo, sa katawan. Pwede rin naman yung ganun, pero sana ilagay natin sa lugar. Magpatato ka man sa likod, huwag kang maghuhubad. Hindi kagaya ng iba na puno ng tato at maghuhubad at yon, nagpapasyal sa daan, parang ipinagyayabang na may kapangyarihan siya o may latin sa kanyang katawan. Kadalasan sa ganon ay nauuwi sa wala. At marami tayong nababalitaan na ganon na bakit ipinagyayabang. Payo ko sa mga baguhan, iwasan natin ang ganon. At kung tayo ay nahilig pumasok, makontento na lamang kung anong ang meron tayo at pangalagaan ito sapagkat wala nang gano'n yung palakasan, yung naghahanap ng mas malakas. Iisa lang ang ating Diyos at wala nang hihigit dito. Kaya makontento tayo na iisa lang at wag nang higitan pa ang iba. At yun sa iba naman, na sinasabing mas malakas sila kaysa sa iba, wala naman yun sa katalata na may humigit pa. Kung kayo ay sasabihin yung higit sa iba, baka natalo mo na ang prinsipe ng langit na si St. Michael. Ibig sabihin, nagyayabang ka na ng ganon. Walang hihigit sapagkat ang lahat ng may hawak na karunungang lihim ay nakapaloob sa kanilang kapangyarihan. Ibig sabihin, tayo man ay walang hihigit sa kanila. Ganon lamang guys, at sana'y naunawaan nyo ang aking mga sinasabi o pagdadaldal. Maraming salamat at yun lang. Good luck sa lahat ng mga bago.